ngumiti si Marco, ano kaya ilalabas niya? Oy, teka, Ruby ba yun? Clint. Ay! Okay! Cowboy! Ayan! Nagbabalik na naman ang cowboy ng MPL. Ano lang, siguro medyo hesitant sa Kufra since may Ruby. Pick already for Falcons AP Bren. So, kung yung ibang mga heroes, nandiyan pa naman yung Grok, oo. Tigreal, oo nga. Siyempre, Gatot! Lilia Gatot! Bakit pa tayo lalayo sa isa sa mga inintroduce ni Chuck Mamba himself dito sa ating liga? Ilabas na ang Gatot Gacha. And napag-usapan namin nung huli ni Midnight, I remember, na yung win rate ng Gatot Lilia na to sobrang taas. Isang beses lang natalo sa 4 na laban, 75% yung kanyang win rate. Oo, to be fair, parang ang taas din nung nadidish out na damage ni Aura ng isang Gatot Gacha. Mapagbigyan mo lang siya. Tamang second skill lang onto yung squishy targets. And hindi naman malabong matatimingan niya yung iilan dito sa side ng Falcons AP Bren, lalo kung magkakapalitan sila rito ng pamba-backline ni Flap TZ later on. So we'll have to see kasi feel ko ay well covered naman. May Bane ang Smart Omega, so kaya nilang harangin o kumbaga saluhin. Oo, pero ito ang game number 1 ng Bawian, FCAP versus OMG. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Casters, take us to the land of dawn. Ano nga bang didiretsong laban na to o ang buhok ni Andoryu? Nakita na natin ang mga hamon nila sa isa't isa. No, hahati na sa Fruit Ninja. Okay, maraming salamat Coach Ducky. Pero ngayon, babalik muna tayo sa MLBB game. Okay, so sino magiging first blood? It's gonna be Kyle DC. Naku, nasagasaan ng pating nung anong time na yun. So first blood again para di Smart Omega. Masama-sama giving that much needed glooms here para sa mid lane. Pero in a few seconds, magre-respawn ang pangalawang pagong sa laban na ito. At puwersa na naman. Oo, -1 na agad ngayon ang FCAP dahil napatay na nga rin si Ogwen at that time. Kasi pag nauunahan ng Ruby guys, mantakin nyo na talagang malulugi siya. Pero dito, Dumadash away! wow! Grabe naman yon! Grabe sumibat nung unang-unang panahon din ng MLBB. Pag may nakita kang funny, automatic Moscow yung pang-counter mo. At habang nangyayari yun, meron team fight na side naman ng FCAP ang medyo lumalamang. Tinawag na dito yung Netherrealm. Naku, nabaliktad pa nga. Omega na nga lumamang at makukuha na nga nila ulit yung panibagong pagong. 3 straight turtle. Makukuha na Smart Omega. Bukod pa dyan yung mga outmaneuver na ganito. Nagpakawala ng shark attack. Bandang gitna naman ang pupuruhan. Pero look at the damage. At panoorin natin sabay-sabay yung Infinix Instant Replay dito kay Jom at kay Kaltizi. Sumakto! Tapos biglang bulag. Diba? Yun pala yung peekaboo na gusto mong iwasan. Nung bata ka, matutuwa ka eh. Ngayon, hindi na nga lang din. May Baby Shark, may peekaboo. Ano pa yung mga Sobrang dami, children's tale na gusto mong iwasan? Oh, sobrang daming crowd control against the Fanny here. So, ibig sabihin ba yan for FCAP, kailangan merong mag-step up na ibang lane? Kailangan talaga. Isa sa aasahan natin dyan na pwede pangontra is si Flap TZ actually. Hindi pa tayo nakakita ng magagandang mga Sun Guard. And actually, hindi rin tayo nakakita pa ng magagandang flicker hook na galing dito kay Ogwen. Speaking of which, mukhang sila pa yung pinapatras. Grabe, biglang dumating mga players doon. Kaya FU ay mamamatay na. Pero Faramis, mabuhay lang din agad. But Achilles still a kill dahil makakasira din ng Torre yung Omega doon sa may top lane. So sobrang bilis ng nagiging play ngayon for Omega. Kaya parang yung mga damage dealers ng FCAP dito parang priority nila is go for the side lane push. Oo, and to survive muna. Kasi remember, may tinatawag rin naman tayong mga Omega timers katulad sa ating Infinix Keys to Victory. Pero sa ngayon, kahit early, mistulang ba na-activate agad dito ang Omega timers? Eto na, patay na rin si Flap TZ. Take note, hindi niya rin nagamit yung kanyang Raging Sandstorm at yung barangay makakasira ng Torre sa gitna. Mukhang pwede pa silang gumawa ng another play at na-timingan na naman, Athena, yung purple buff ni Kyle TZ. And so far, nagre-reflect even onto the stats na currently si Jom at Andoryu yung nagmimistulang pang well-formed, well-raised na heroes dito. Kita mo naman yung reaction nila doon. Oo, napagamit na rin ng Netherlands si Gio at that time. At mga dadating na mga players, nakapag-secure pa ako, it's gonna be down at parang itutuloy pa nga din dito. Kyle TZ is down as well. So, perfect timing na yata to, Athena, para kuhanin yung Torre sa gitna at dumiretso dun sa Lord. Malinis yung galaw ngayon ng mga lason na Smart Omega. Buong barangay ay nagsama-sama, nirorondahan ang bawat eskinita na pwedeng silipan dito ng mga bees. Oh, sobrang linis ng play. By the way, 7-0
para dito sa ating game. 6K gold lead para sa Barangay, and they also have the Lord. Gold difference, majority ay, hindi pala majority, lahat lamang talaga mga players na Omega. At ngayon, they're proving that they can win even though hindi ba natin i-force yung late game talaga na tinatawag. Pero may pag-asa pa rin naman dito ang Falcons AP Bren. They just need that one big set-up play. Hindi pa natin nakikita yun dahil lagi silang nasa stop on their tracks. Katulad nga nung nangyari ng paulit-ulit kay Flaptizzy at kay Ogwen. Binibigyan kasi agad no? Kahit Oo. sino nga nasa front kasi may DPS ka, meron kang layering ng crowd control, meron kang burst from Ukir. So ito na, kakatok ang side ng Omega dito sa may gitna at bit ng 5 players ng Omega yung kanilang Ayun na Lord. Si Ryota dito ay buhay pa rin. NetherRealm ay gagamitin na. Ryota is down for 3 hits lang si Joke doon sa may bit na. At yun na nga si Flaptizzy, mabibit ka na rin. Ang sakit dito ng close ng isang Bane at tumatower lock lang. At Barangay Omega, game number 1. Grabe yung linis at bilis ng laban na yun. Speed is the name of the game para sa bagong Barangay. At ngayon for Smart Omega, starting it strong by getting that first game win laban sa Falcons AP Bren. Oh, sobrang linis ng performance Omega, timings as well. For sure, nahirapan dito yung FCAP on that game number 1. Pero syempre hindi mahihirapan dyan ang ating